Okay. Sir, dun po sa content checker, kung matatandaan nyo po, dun po sa UI ng content checker, meron tayong 2 data points na pwede nating ibigay, no? Or isupply. Number 1 is, it could be your number. So, it could be your mobile number. And then, the second one, yung kanina po na nasa simulation is the screenshot. Screenshot po ng alin. Okay. So, it could be a screenshot of an SMS message sa inyo. Pwedeng SMS message or pwedeng message na nandoon sa IM ninyo. Pwede yung screenshot yun doon. Sir, itanong natin, scam ba ito? Risky ba ito? Or safe ba ito? Other things would be, pwede rin tayong mag-lodge ng mga URLs o yung mga web links po. Pwede rin pong domains or pwede rin po yung nakikita natin sa social media. It could be a Facebook page. Diba? Totoo ba itong Facebook page na to? Kasi nakakainganyo. Pwede rin natin, sir, picturean doon tapos i-upload din po natin doon. So, gagawin po natin dyan, pwede po natin sila, sir, picturean. We can take a snapshot and then upload po natin, sir, dun sa content checker. So, kaya lang, sir, yun, siguro just to manage your expectations, so nabanggit po natin that our content checker is still in the learning mode, no? So, syempre, kumbaga, the more na magre-report tayo, the more na marami siyang, information that it can actually analyze, which will lead to further strengthening its identification and detection po. Safe to say, testing period, ano bang term doon? Sir, sa ngayon, kasi sir, nag 100% go live kami, okay, no, sa Philippines, no? So, regardless kung ilang thousands yan o ilang billion yung mag-download, you will have that. Ngayon, andun kami sa point, at some point similar to that, we have already the identification and the detection. Pero, andun kami sa phase na we need to actually continuously enhance it, sir. Kasi yung pag-enhance po nito is for the benefit of the Filipinos. Ibig sabihin, pag mag-download ka ng app, tapos gamitin mo tong feature na to, mas tataas yung level ng identification and detection. Ganun po siya, sir. One last question for me. Pag may tumawag sa'yo na unknown number, sasagutin mo ba? Pag may tumawag sa'yo na unknown number, okay, sir. Pag meron ka naka-install na Whoscall, ma-identify yan sa'yo ni Whoscall. Ngayon, kung wala ka pang Whoscall, so we encourage you to actually download. Anyway, libre po itong binibigay sa lahat ng mga Pilipino, no? Kung wala pa naman, wag niyo muna pong sagutin. Kasi lalo na kung unknown, di ba? Ganyan, wag niyo muna pong sagutin and then feel free to actually download the app as well. Ganun po, sir. Maraming salamat po. Bakit, ma'am, dumami yung mga calls over text the past few months? Yeah, okay. So, mas marami yung mga scam calls na na-receive namin. Well, number 1 kasi is nakita natin yung shift. Kasi yung mga scammers, nakita natin na very knowledgeable sila. No? So, alam nila na, of course, if they send a scam message through SMS, diba? So, mas madali yan actually matrap, diba? So, nag-shift sila to actually making calls, ganyan. Well, kasi nakikita nila doon na once they were able to gather some information with regard to, let's say, social media or let's say digital footprinting, and then they make a call, no? Let's say ikaw, sir, tinawagan ka niya, diba? So since meron na akong parang advanced information about you, pag tinawagan kita, credible yung call, diba? Kahit na scam yung call or fake yung call, the call becomes credible. And if the call becomes credible, diba? So, ang natural tendency nung victim o nung receiver ng call is sagutin mo yun and then provide information, or kung merong call to action po is rumispondi ka doon sa kanilang yung sa kanilang hinihingi na call to action. So that is actually one of the reasons na nakikita natin. And then of course, nabanggit ko din kanina, no, we cannot discount, no, aside from shifting it sa calls, very heavy din tayo doon sa mga social media platforms natin. Napakaraming scammers din po na nandoon sa mga social media platforms. Ma'am, pag naka-receive ng call, what are the red flags na parang, ay wait lang, mukhang scam to Okay. Siguro, sir, yung mga common red flags natin, well, number 1 is maraming hinihingi sa atin ng mga personal information, no? So, na minsan tayo mismo, dapat tayong magtaka, no? Parang, ang tema ng call, di ba, is let's say, about availing, let's say, a reward. Pero ganito ba kailangan na karaming personal information ang hingin? Tapos, yung mga calls na ang team is medyo too good to be true.
Diba? Tapos, meron din tayong mga others would be yung mga calls na nag-a-ask sa atin ng sense of urgency. Diba? Yung mga task-related scam. So, ito yung ilang mga red flags na makikita natin dun sa call na parang, teka lang, so mukhang scam itong call na to. Hindi siya authentic. So, that's the reason why, na very important sa atin to really verify, sir. Ma'am, clarification na bang bago pa sila tumawag, meron na silang info. So, paano nila nakuha yung info nila? Lumalabas na targeted. Yes. Actually, sir, kasi ganito, di ba? Yung mga scammers kasi, basically, meron kasi tayong tinatawag na scam industry. No? So, kumbaga, in a typical business enterprise, no, meron kang HR, may nagma-marketing ka, may sales, meron din nagre-research. No? So, yung nabanggit ko kanina, that revolves around social media footprinting or let's say, digital footprinting. Ito yung mga scammers, no, wherein ini-study nila sino ba yung mga potential na pwede kong victims, diba? So kumbaga meron na silang target ano yung profile nito. So ngayon, ang ginagawa nila, they search sa internet, tinitignan nila, okay, ito pala yung mga victims na mahilig pala mag-engage dun sa mga e-commerce platforms, di ba? Kasi tayong mga Pinoy, mahilig tayong mag-shopping. Regardless, kahit na sabi mong physical, pupunta ka sa mall, sa shop, or let's say you will go to any of the popular e-commerce platforms. So, tinitignan nila yan. So, ngayon, tinitignan din nila, ano yung behavior mo online? Di ba? So, with all of those, doon nila nakikita, okay, so itong set na to, di ba, itong segment na to, potentially, pwede ko tong target and kakagat to doon sa modus operandi ng scam ko. Parang pinaka-goal nila mag-mine yan ng data. In clarification, sabi nga, you cannot discount social media platform. What do you mean by that? Yung paggamit like ng mga Viber? Yes, opo sir. So, ang social media kasi natin is napakalawak, di ba? So, yung nabanggit kanina ni Undersecretary Ramos, no? So, meron tayong mga IMs, di ba? Yung mga instant messaging. So, nandyan na yun, di ba? Telegram, Viber, WhatsApp. And sa totoo lang, ang daming mga scam, di ba po, na mga pumapasok dyan. So, aside from that, meron din tayong Facebook. Sa Facebook po kasi, alam naman natin, di ba? Let's say, ang personality mo, pwede siya, let's say, pwede ka ma-impersonate. Pwede rin, in most cases, ma-impersonate ang isang brand. Yung tinatawag nating brand impersonation, di ba? So, sobrang dami rin ng cases ng deepfakes. Diba? So, at some point related sila actually sa bawat isa kasi. So, ngayon, yung mga scammers, nag-shift din sila. We are actually seeing also a big shift as well, from the typical messages going to this different social media platform. So, ganun siya, sir.